Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Alam nyo naman mga kaibigan na talagang ito sa atin ay talagang enjoyment lang po. Lalo na pag-usapan natin itong manok mga kaibigan ako. Parang nakakahil po sa lahat ng nararamdaman natin na medyo masama po. Kasi ito talagang manok mga kaibigan. May pagkakataon na ito ay stress relief. Ito din ang dahilan ng stress mo. Lalo na pag palagi kang talo na kung na-stress ka doon mga kaibigan. Bago tayo mag-upisa ay shoutout muna tayo kay Robert Sules, Bulinaw, Pangasinan. Jewel Gauson watching from Africa. Oliver Cariña, Mandaluyong City. Marvin Turlao, Kalumbian, Liti. Jason Sanico, Biliran, Liti. Tani Mahumot, Pasig City. At saka itong si Mark Lester Hura. At saka si Super Globes TV. Magandang umaga sa ating lahat po. Ito naman pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang ano lang po, may nagtanong lang sa atin mga kaibigan. Tayo naman pag may masagot tayo, sagutin natin din. Pero sa sarili kong pamaraan yan mga kaibigan. Huwag nyo pong anuhin nyo na sundin nyo, hindi ko kayo inobliga. Pero itong mga binahagi natin mga kaibigan ay talagang ito lang po yung mga ginagawa natin sa ating manukan po. Kasi tayo na may mga, palagi ko sinasabi mga kaibigan na pag kayo gilid-gilid boys, ay talagang body tayo po. Gilid-gilid boys, walang mga pira, mga sipunon po mga kaibigan. Sa Bisaya pa. Walang alam sa ano, pero sa atin naman bilang isang magmamano ay sikapin nating makapag-produce tayo ng mga healthy na manok po. Kanina mga kaibigan ay tinitingnan ko po yung mga itlog ko doon kasi may naisalang na tayong mga Shilton Round. Hindi naman masyado ano mga kaibigan, marami, siguro nasa mga 15 eggs lang siguro yun. May golden boy din tayo mga kaibigan, yung bago nating inaano, naka-produce na rin siya, pero mga kunti lang po. Pero pwede yung hulugan nyo doon mga kaibigan, pero magbigay lang tayo ng dalawang broodstag ng ano, Shilton Roundhead, dalawang broodstag ng golden boy, ganun lang po mga kaibigan. Di pa tayo makabigay ng trayo, pwedeng babae din, ganun po. Okay lang yun mga kaibigan kasi national, malapit na rin yung ano, yung banding, March siguro yung mga kaibigan. O sa akin naman pag materialis, okay lang pag personal band lang kasi pang ano yan pang materialis lang yan At saka pero sikapin natin makapag-band din tayo mga kaibigan para naman kung gusto nyo ilaban, may laban din. Pero ano lang yan talaga mga kaibigan, pag materialis po, pwede lang naman personal band lang po. Ito kasing Shilton mga kaibigan, medyo dinutuunan ko ng pansin mga kaibigan kasi napakagaling yung broadcast po. Ito talaga yung mga makita mo sa social media mga kaibigan about the story ng Shilton, gano'n. Talagang napakagaling po mga kaibigan. At saka medyo malaki lang ang bulgak niya, medyo bulto. Pero mga babae niya mga kaibigan ay ano lang, medyo maliit lang mga kaibigan, pero nandun yung sizes ng paa po na trace pa rin mga kaibigan. Kaya kung sino man yung nagkagusto dyan, depende na lang yun sa inyo mga kaibigan. Sa atin naman ay talagang yung part natin ay lagi kong sinasabi dyan mga kaibigan, dito kasing breeding po, napaka ano po, pag honesty ang iyong hinawakan dyan mga kaibigan. Pag hindi po honest mga kaibigan ako, magkakaproblema tayo dyan kasi ano kasi itong breeding mga kaibigan, pinagkuunan mo ng pira, panahon, tapos di pala legit yung binigay sa iyo nako, tapos i-breed mo. Okay lang kung mga panlaban mga kaibigan, kahit nga mga panlaban mga kaibigan, pero kung ano lang talaga yung tinatanong sa ating mga ano, ito lang yung bigyan mo na sila ng katulad golden boy talaga yun. Pag-proceed na tayo mga kaibigan kasi itong tanong sa ating isang kaibigan na bakit ba daw mag-breed out, ano ba daw yung breed out, bakit daw ginagawa yun, o ano ba yung dahilan bakit mag-breed out ang isang breeder po. Ganito yun mga kaibigan, ito naman pag-breed out, lalo na pag ikaw ay may hawakang isang bloodline na gusto mo pa siyang i-improve, gusto mo pa siyang pagandahin, gusto mo pa siyang gawing napakagaling ang estilo niya. Katulad ni Walter Kelso mga kaibigan, may makita siya sa pit na napakagaling. Kahit mamahalin pa yung manok na yun mga kaibigan, ay talagang bilhin ni Walter Kelso, saka ipasok sa kanyang manok. Dito na lumalabas yung breed out mga kaibigan na pag nakapulos na,
nakita siyang magandang manok, tapos nakita niya yung ability na hinahanap niya, ipasok niya yun ulit sa ano mga kaibigan, yung sa bloodline na hinawakan niya po. Hanggat pagpasok niya, ganon. Sa susunod naman mga kaibigan, makita naman siya na ganon pa rin ang estilo po. Ibalik, pero hindi na ibalik doon sa pinaka inahin mga kaibigan, sa kapatid pa ng kanyang inahin na ginagamit doon naman niya ipasok mga kaibigan na same katulad Kilso din, di pasok niya doon mga kaibigan. Doon talaga yung namang pagbibreed mga kaibigan, lalo na sa mga kagalingan o estilo ng laban, ay talagang manatili doon mga kaibigan. Tapos doon na yun mga kaibigan, makapasok na yung gusto niyang katangian na may pasok niya sa isang bloodline niya, magpermente na doon mga kaibigan. Pero ano na siya, matawag natin Kilso siya kasi binabalik-balik siya mga kaibigan yung nakuha yung bloodline na pasok doon ay medyo mawala yung mga kaibigan. Mas medyo mataas na yung porsyento ng may balik niya yun doon sa kanyang main bloodline po. Kaya yun ang tinatawag na breed out mga kaibigan. Katulad ko, gusto ko mga kaibigan, ang golden boy ko ay mapasukan ko ng medyo may bandira, medyo mapunkan dito, ipasok ko doon sa mga kaibigan, golden boy ko. Tapos pag may nakita na akong gano'n na medyo lahat talaga siya dito, saka may bandira, ang hinahanap kong bandira mga kaibigan, yung pantay po. Kasi ang sweater naman, alam naman natin mga kaibigan na typical sweater talaga, bandirado talaga. Kasi pag may nakita kang sweater mga kaibigan, tapos punkan dito, tapos bandirado, maraming bandira na po, napakaganda tingnan po. Tapos may nakita kang gano'n, ibalik mo ulit sa hindi na doon sa kanyang ina, ibalik mo doon sa kapatid sa kanyang ina na golden boy din. Di doon mga kaibigan na magpuro naman siya bilang isang golden boy, pero may mga bandira na mga kaibigan, may bandira, may mga, kasi sa pagbibreed mga kaibigan, kahit ilang bisis mo yan ibalik, may mga manok talaga na magpabilin talaga yung bandira, yung kahit na puro na siyang golden boy po. Kaya yun ang ginagawa ng ibang breeder mga kaibigan, yun ang tinatawag na breed out po. Talagang maganda yun mga kaibigan, kasi ito sa akin lang ito mga kaibigan na gusto ko yung golden boy ko ay makapagpalabas ng medyo may bandira na talagang pantay ang pagkaputi po. Kasi may mga minsan kasi may kaibigan na ang puti nila dito sa dalawa, tapos may puti dito sa kabila wala, pangit naman tingnan. Kaya gusto ko mga kaibigan na talagang po, kasi magmana din yun mga kaibigan, yung pantay talaga, may puti dalawa dito, dalawa, para maganda talaga tingnan. Saka medyo may pagka-yellow orange yung dito, napakaganda tingnan po, parang binabalik mo po yung original na puso mga kaibigan. Totoo yan. At saka yung namang golden boy mga kaibigan, galing naman yan sa puso, pero ibalik mo pa rin yun sa pabalik-balik mo pa rin yun na i-breed yun sa pinakami na golden boy mo po. Pero huwag na yung back to mama po, back to sister na naman sa kanyang mama, para makuha mo talaga yung katangian na gusto mong ipasok sa isang golden boy po. Yun po mga kaibigan, yun po tinatawag na breed out po. Depende na lang yun. So, sa akin yun mga kaibigan baka sa iba tingin nila mali ako, hindi, okay lang yun. Pero yun ang ginagawa natin mga kaibigan na gusto mong ipasok dito sa bloodline mo, ibabalik-balik mo lang yun mga kaibigan, ay talagang mamuo pa rin yung isang tunay na bloodline na hinawakan mo po, na hindi siya mahaluan mga kaibigan. Kahit 1/8 or talagang ibabalik-balik mo yun sa pinakami na bloodline na hinawakan mo po, para naman hindi siya mapasukan. Kasi ako mga kaibigan, bilang isang breeder po, yung golden boy itong hinahawakan ko hanggat sa ilang taon pa ang maabot yan mga kaibigan. Siya pa rin yung nakuha ko dati sa red, yung away niya ganun pa rin. Pero kung may pasok natin doon mga kaibigan, katulad ko, gusto ko talaga magkabandira, gusto ko magka-yellow orange dito, yun lang po. Pero yung sa karakteristik niya o sa physical na style niya sa laban, ganun pa rin po mga kaibigan. Kasi gusto ko kasi itong golden boy ko na nawakan ko, na medyo siya mga kaibigan, pa sulpot-sulpot lang. Ganun ang estilo ko mga kaibigan na gusto ko. Yan ang nasa golden boy ko ngayon. Kaya ayoko po pasukan siya ng ibang banday na may manatili doon na mag-iba yung away niya. Ayoko po ng ganun mga kaibigan. Talaga sa pa-breed natin mga kaibigan, tingnan natin yung napudus niya kung ganun pa rin ba po. Kasi mahirap na yun mga kaibigan, kasi pinaghirapan mo yun ng matagal na panahon, tapos mag-iba na. Naku, mahirapan ka na ibalik yun mga kaibigan. Kaya sa atin, pag isang breed mo, gusto mo magkabandira yun, tingnan mo pa rin yung mga lumalabas mga kaibigan kung ganun pa rin ba ang estilo mo.
saka may magkabandira doon, may magkapungkanis doon. Balik mo ulit sa kapatid ng nanay niya, ng nanay nung may palabas ng bandirado po. Pag susunod mga kaibigan, ganun pa rin. Ibalik mo ulit doon sa lula pa o anong klaseng pagbabalik mo. Tapos makapulos ka ng mga babae na medyo ganun na rin, na ano, na balik ng 3 bisis. Pwede mong pakastahan sa original na golden boy mo po para magpalabas pa rin siya ng purong golden boy mga kaibigan. Ganun lang yun mga kaibigan. Ay, ito naman breeding mga kaibigan ay common sense lang po. Sabi nga nila mga kaibigan, pag katulad nito, babae, kapatid na babae, mag ano ka, i-breed mo sila. Tapos ang mga napundos sila mga kaibigan, hindi mo pwedeng sila po, pwede po yun mga kaibigan, yung mga napundos nila kahit isang budkak lang yun, 2 mga babae na magkapatid, tapos ang mapundos nila mga kaibigan, silang ibangga mo, pwede po, hindi, wala po mga permutis yan kasi sa kada isang manok mga kaibigan, talagang may pinagkaiba yan kahit magkakapatid sila. Totoo yan mga kaibigan. Hindi lang yung brother sister ha. Yung pareho sila ng ama, pareho sila ng magkapatid yung ina. Tapos ang mga napulos nila, silang ibangga mo mga kaibigan. Naku, mas lalong lumalabas yung porsyento na puro po sa manok mga kaibigan. Pero hindi sila tinatawag mga kaibigan katulad nung brother sister meeting, yung back to mama, back to papa. Mas medyo mas lalong magkakalapit yung mga kaibigan, medyo lumalabas yung mga deformities yan sa isang manok po. Kaya depende na lang yung mga kaibigan, diskarte lang po yun mga kaibigan. Pero pag sinusunod mo talaga yung mga yung nasa libro dyan o sa iba na ano, pwede naman yun. So sa akin mga kaibigan, naanuhan ko na yan mga kaibigan, na naranasan ko na yan kung gano'n mga kaibigan, na magkapatid kung kahit magkapareho pa sila ng markings mga kaibigan, talagang magkapatid po. Ang ama lang hindi. Tapos ang napudos nila mga kaibigan, sa pwede mo ibangga po, wala akong mga deformities na lumalabas yan mga kaibigan. Ilang bisis ko na yan na i-try po. Ayun lang po mga kaibigan, ito'y talagang usapang magmamanok lang. Sa atin namang pinahayag dito mga kaibigan, ay depende lang po yun sa inyo. Kung i-try nyo po, okay lang din sa akin. Kung hindi naman, pwede rin po mga kaibigan, kasi sa atin dito ay talagang inilahad lang natin yung ano yung mga ginagawa natin dito sa ating manukan. Bilang isang gilid boys, ay tayo naman mga kaibigan, ay wala naman sigurong mayroong ibang naniniwala sa atin, pero mas doon sila sa pinakami na yung mga maestro talaga. So sa akin mga kaibigan, ilang bisis ko na yan nagawa mga kaibigan, na mag-breed ako, ganong klaseng mag-breed po. Lumalabas mga kaibigan, wala namang mga deformities po. Baliban na lang siguro pag brother sister meeting mga kaibigan. Yun, kasi kahit magkakapatid yan mga kaibigan, napunos sila mga kaibigan, silang ibangga, okay pa rin po mga kaibigan. Wala namang ano doon kasi magkapatid, ang ama naman nila ay hindi nila kapatid yun, kaya okay yun. Kaya pwede mo ibangga yung dalawa mga kaibigan. Ilang bisis ko na yan ay try mga kaibigan, wala namang mga deformities mo. At saka maganda pa yung mga lumalabas, mas lalong kuhang-kuha pa yung mga attributes sila, physical attributes sila mga kaibigan, yung mga katangian, talagang kuhang-kuha po. Kaya sa atin mga kaibigan, depende na lang kasi yun sa ano po, depende na lang kasi sa kurso mo at saka sa common sense mo mga kaibigan. Sentido common kasi itong manok naman kasi mga kaibigan, kailangan mo talaga yung lalo na sa pag-breed po na medyo nag-breed ng medyo matagal o mataas na panahon. Tapos palpak pala ako, napakasakit doon mga kaibigan. Kasi naman mga kaibigan, pag mag-breed ka lalo lumalabas mga medyo payatot mga kaibigan, ako kailangan pasukan mo na yan ang ibang bloodline mga kaibigan, na kung same bloodline gusto mo, okay lang yun. Kundi isa sa gumagawa sa kanila po bilang isang bloodline, yun doon ka magkuha po para medyo ma-enhance yung ano nila, ma-question up po. Yun ang pinaka maganda doon. Wala na mga question up, hindi ka tayo marunong mag-spelling na question up kaibigan. Sa atin lang dito ay talagang gilid-gilid boys talaga po. Depende na lang yun sa inyo mga kaibigan. Bilang isang tunay na magmamanok, ay magandang umaga sa ating lahat po.